Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang update sa pinapayos kong bahay. Bumili ng tiles para sa CR. Nagpalagay na din ng gate, bintana at pinto. Sipag at syaga lang ang puhunan. Bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Maaga pa lang ay pumunta na kami ng aking asawa dito sa tindahan na binibilhan ng mga tiles. Gusto niya ditong sumama sa pagbili mga kapugi dahil siya yung pipili ng kulay kung ano ang ilalagay. At yung nagustuhan niya ditong kulay ay yung kulay puti na mayroong sky blue. Itong malaki pala ay para ito sa wuling. Nakabili na pala kami dito ng maliit na size na para doon sa flooring sa CR mga kapugi. At medyo magaspang yung aming pinili para hindi madulas kung mabasa man ng tubig. Pagkatapos ay dumana muna kami dito sa Bikiri bago umuwi para may pangmerenda kami mamaya sa nagtatrabaho mga kapugi. Yung malaki na binili namin na tiles ay 24 ito na peraso para sa wuling at 60 by 60 ang sukat nito at 24 din na peraso doon sa maliit. 30 by 30 din ang sukat nito mga kapugi. Kahit apat lang ito na peraso ang aking dala ay napakabigat din palang buhatin at makalat pa nga dito ang aming bahay dahil sa hindi pa kami dito makapaglinis ng maayos. Pasado na din alas 9 na ito ng umaga kaya nagpahinga na muna sila at nagmerienda. Natapos na kasi sila dito sa pagpalitada dito sa loob ng aking sala. Kaya ang gagawin na naman nila dito ay ang magpalitada dito sa loob ng aming CR dahil yung ibang parte ng pader ay kahapon na nila itong inumpisahan. Pagdating ng alas 2 ng hapon ay dumating din dito ang pinagawa kong pintuan, bintana at gate. Nakarang araw ay pinasukatan ko na ito at pina-estimate kung magkano. At ngayong hapon lang din natapos at dinala dito. Bale sliding window yung pinili natin ditong design at tinted glass ito mga kapugi. Bale 5 ang bintana ng aking bahay. Kaso 2 lang muna dito yung aking pinagawa dahil yung iba ay hindi pa nalagyan ng concrete hamba. Kaya sinadya ko talaga dito na lang muna unahin sa pinaayos namin sala. Sila kuya naman at tiyo ay dito na muna sa labas nagpapalitada dahil sobra ito na hinalo na simento. Nagaling doon sa loob ng aming CR mga kapugi. Kapag may sobra kasi sila ay dito na nila tinatapal sa labas. Tapos sa ilaw? Tapos sa Itlawan, Frank. Nagpalagay talaga ako dito ng gate kahit maliit lang mga kapugi. May aso kasi kami ditong alaga. Mahirap na kasi kapag nakalabas. Medyo delikado din dahil malapit kami sa kalsada. Bilib din ako dito sa mga gumagawa dahil mabilis lang nilang tinapo sa paglagay ng gate at bintana. Kaya shoutout nga pala dito sa kaklase ng aking asawa na si Jobing Gumal at itong kanyang mga kasama. Sa kanila kasi kami nagpagawa ng gate, bintana at pinto. Imbis na kahoy ay aluminum na lang ang pintuan ng aking pinagawa at yung nag-aasikaso ng paglagay nitong mga kapugi. Siya yung si Jobing Gumal, nagkaklase ng aking asawa. Kahit aluminum itong aking pinto ay masasabi ko din na maganda at solid ang pagkakagawa. Pati na rin itong gate at bintana mga kapugi. Kaya kung nandito kayo sa Sorsogon area, especially dito sa lugar ng Huban at gusto nyo rin magpagawa ng katulad nito, ay search nyo lang at saka i-message itong kanyang Facebook account mga kapugi. Sinimulan na rin nila kuya at tiyo ang paglagay dito ng tiles. Habang nagbibideo nga ako dito, ay may bisitang dumating dito sa aming bahay at gustong makita ang ginawa ko ditong paliguan. Kaya pinashare ko sila ditong 2 mga kapugi. Shoutout dito kay Idol Kuya Bads Vlog yan. Hello guys! Yan, tapalo na lang po sa kanyang page mga idol. Nice meeting po sa inyo mga idol at ingat po lagi sa biyahe. Kaya hanggang dito na lang muna ang aking vlog mga kapugi at kung nagustuhan nyo ito, please follow, like and share naman itong aking page at pa-comment naman kung saan nakaabot itong aking video. Magandang araw sa inyong mga kapugi. Ito ang update ng pag-ayos ko ng bahay. Naglinis dito sa mini pool, nag-ani ng mga tanim at nagdagdag ng materyales. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. Umaga pa lang pagkatapos magkape, ay pumunta na muna ako dito sa ginawa kong mini pool mga kapugi dahil magdidrain ngayon ako dito ng tubig. Ilang araw na kasi itong tuloy-tuloy ang pag-agos kaya yung ilalim nitong ating mini pool ay nagkakaroon ng mga lumot. Sakto din na magdidilig dito ang aking biyanan kaya bago ko ito i-drain ng lubusan ay nilagyan ko na muna ng tubig itong drum dito sa itaas para doon na siya magtatabo ng tubig habang nagdidilig. Sobrang napakainit na kasi ng panahon mga kapugi kaya tuyong-tuyo na ang tanim dito sa palibot ng ating mini pool at laking pagkinabang din itong binili kong water pump dahil hindi na sila dito nagtatabo ng malayuan. Bago pa pumunta dito ang aking biyanan ay galing pa ito sa itaas ng bundok. Nagani pa siya doon ng kanyang tanim na pinya. Mamaya makikita nyo ito kung gaano kalaki ang mga bunga. Kaya kung napapansin nyo
nyo ay nakasuot pa ito ng buta. Bago nga pala ako dito bumalik ng bahay, ay inilatag ko na muna itong net na inalis ko nakaraan nung kami dito nag-iinuman. Nagpalipad kasi ako dito ng drone mga kapugi, kaya tinanggal ko na muna ito para makita ang ginawa nating mini pool doon sa itaas. Bigla namang umapaw dito ang tubig sa drum, kaya in-off ko na muna dito ang water pump, kaso umagos pa din dito ang tubig sa may hagdanan. Pagkatapos kong ayusin itong net, ay dito ko na binuksan ang lagusan ng tubig para malinisan ko na ang loob nitong ating mini pool. At nung natapos na magdilig dito ang aking biyanan, ay inilipat ko ng hose ng water pump dito sa may sapa para mabilis kumunti dito ang tubig sa loob. Habang inantay kong maubos ito, ay inaalis ko yung malumot dito sa gilid na nakadikit na dito sa may simento. Naobserbahan natin mga kapugi na medyo mabilis magkalumot yung pa natin dito pag nag-stay yung tubig dito sa ating mini pool. Tapos kung napapansin nyo sa ating mga vlog, kapag nandito tayo sa mini pool ay parang malabo tingnan ang tubig dito sa loob dahil yun nga, walang pintura dito sa pinakailalim. Kaya ang gagawin na lang natin, tama ngayon dun sa may nag-comment na magbubutas ako dito sa sahig para kumasya yung water pump, para maalis talaga natin ang tubig dito sa loob. At nang makalatag na tayo dito ng tiles sa sahig mga kapugi, para makatipid, yung gagamitin natin na tiles ay yung sobrado na ilalagay ko sa aming bahay. Nagani nga din pala dito ang aking biyanan ng sitaw bago din umuwi dito ng bahay, pangdagdag doon sa mga nakuha niya kanina. At pagdating ko nga dito ng bahay, ay nakalabas na lahat ng mga gamit dito sa aming kwarto. Natapos na kasi sila doon sa may CR mga kapugi, kaya dito na naman sila magpapalitada, pero doon lang naman sa itaas ang tatapalan ng simento. Ito yung mga inarbis na pinya ng aking biyanan doon sa itaas ng bundok. I-display nila ito mamaya doon sa gilid ng kalsada. Tapos yung iba ay i-deliver doon sa mga nag-order na malapit dito mga kapugi. Kakarating lang din namin dahil bumili kami dito ng mga materialis na pandagdag dito sa pinapaayos namin bahay. Pagkatapos kasi nila dito magpapalitada ng kwarto, ay maglalagay na din sila ng tiles mga kapugi. Bali 60 by 60 din ang sukat nito at 37 ito na peraso. Ang lalatagan ko kasi dito ng tiles ay sala at kwarto. Hindi na nga sila dito natapos sa pagtatiles dahil sa alas 4 na dito ng hapon. Sakto nga nung napahinga na sila ay dumating naman dito yung mga gumagawa ng aming bintana. Akala ko nga kinabukasan pa ito dadalhin dahil kaninang umaga lang ito pinasukatan mga kapugi. Kung nagustuhan niyo ito, please follow, like and share naman itong aking page at pa-comment naman kung saan nakabot itong aking video. Tapos nagpansin din kanina. Sa mga nakabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat.